Nagkausap na kami ni Shoutse. Hindi ko siya mahal. At hindi ko siya pakakasalan. Kung ganon, tumawag ka sa pamilya niya ngayon din at humingi ka ng paumanhin. Kunwari wala akong alam sa pangyayari. Ayoko. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Hindi ko kailangang humingi ng paumanhin. Tawagan ang pamilya ni Shoutse. Hanapin si Mr. Ho at ako ang kakausap. Papa! Teka! Arthur! Anong ginagawa mo? Ma! Makinig kayo! Mahal ko si Sanjay! Wala ko ibang pakakasalan maliban sa kanya. Makinig ka! Hindi ka ang magdedesisyon sa iyong buhay. Ang anak ni Mr. Ho na si Shoutse ang napili ko maging daughter-in-law. Ito ang tandaan mo. Ang pangalan ng hampas lupang niya. Huwag na huwag mong mababanggit dito sa ating pamamahay. At kahit kailan hindi pwedeng tumutong dito. Ma! Ba't pati kaligayahan ko pinakikialaman nyo? Iniisip nyo lang inyong sarili. Tignan nyo nangyari sa kapatid ko. Inalayo nyo siya sa kanyang minamahal. At ipinakasal sa anak mayaman. Kahit hindi siya nagre-reklamo, alam kong masakit yun para sa kanya. At yun ang pinakamalaki niya pagkakamali. Hindi ako gagaya sa kanya. At makikinig sa inyo. Ito lang ang aking masasabi. Hindi ko papayagang dungisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Tuloy ang kasal ninyong dalawa anuman ang mangyari. Hindi ako magdedesisyon tungkol sa bagay na ito. Kami ng papa mo ang gagawa ng paraan para manatili ang ating negosyo. Alam nyo dahil sa inyong pagiging makasarili. At ang pagpapakasal ko kay Shoutse, pagsisisihan niya habang buhay. At ako, habang buhay kong dadalhin yun. Ma, gusto niyo ba talaga sirain ang buhay ko? Ang balak mong pagpapakasal sa hampas lupang Shanshay na yan ang sisira ng iyong buhay. Kung ang negosyo ng pamilya Ho at ang business ng pamilya natin ay hindi magkakasama, hindi mo kakayanin ang kompetisyon sa market kung ikaw na ang hahawak. Kung may natitira ka pang kahihiyan, pakikinggan mo ako at susunod ka sa aking mga sinasabi. Ma, iniisip niyo lang ang negosyo, pera. Ba't kaya hindi niyo subukang isipin ang kaligayahan ng inyong anak? Ayaw niyo ba akong maging masaya, Mama? Ma, talagang ba gusto niyo akong masira? Tumahimik ka na! Hindi kayo magpapatakbo ng buhay ko. Hindi kayo ang sisira ng kaligayahan ko. Sana nga, hindi niyo ako naging anak. Sana hindi na lang ako si Damingse! Bumalik ka rito! Asa! Anong klaseng bahay ito? Oo nga. Parang kasayas ng bathroom sa bahay. Bakit ba kayo nagpunta dito? Hindi zoo ang bahay ko kaya wala kayong makikita. Hindi mahalaga ang laki ng bahay. Ang mahalaga, safe ka. Delikado kung nag-iisa ka. Oo, pero okay lang naman ako dito. Talaga? Papuntahin na lang natin si Azzy. Wag! Ba't ayaw mo? Walang ibang dahilan. Maliit lang itong bahay at hindi rin naman siya makakaupo. Sigurado akong maiinip kayo kaya aalis din kayo. Bakit niyo pa siya papupuntahin dito? Ano nga kaya ginagawa ni Azzy ngayon? Hindi siya pumasok kanina. Ang akala ko ba okay na silang dalawa ngayon ni Shoutse? Sanchay, may balita ka na ba sa kanilang dalawa? Aba, malay ko sa kanila. Uminom na lang tayo at wag na natin siyang pag-usapan. Sino kaya yan? Teka, sandali lang titingnan ko ah. Andyan na! Cheers! Cheers! Ugh! Iba ang lasa ng beer pag hindi malamig. Ang buong akala ko hindi na tayo magkikita, Shanshay. Pero may isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang mama ni Shoutse, si Madam Ho at ang anak kong si Azel, halos sabay nila akong kinausap para ikansilang kasal. Hanggang kailan mo pa iikutin ang ulo ni Dao Mingse hanggat hindi mo nakukuha ang lahat ng gusto mo? Pero wala po akong ginagawa. Alam kong yan ang isasagot mo sa akin. Mukhang mahusay ang paraang itinuro sa'yo ng iyong mga magulang. Na kahit ang isang normal na tao hindi mag-iisip o maghihinala sa maruming paraan mo. Auntie, bumababa ang paggalang ko sa inyong mga sinasabi. Anong paggalang ang sinasabi mo sa akin? Ganyan ba ang sinasabi mong paggalang? Auntie, sa tingin ko si Ase at si Shoutse, meron lang konting hindi pagkakaintindihan. Meron man o wala. Sa tingin ko, hindi ka nabibilang sa aming lipunan kaya wala kang karapatang magbigay ng opinyon.
Nabalitaan ko nga pala na ang mga magulang mo'y lumipat na sa tabing dagat. Nakakaawa ka naman. Bakit naman kasi napakataas ng kanilang pride? Sana tinanggap na nila yung $10 million para walang problema. Hindi naman kaya ang pagdadala mo ng mga lalaking ito sa inyong bahay ay bahagi rin ng iyong maruming balak? Huwag niyong kalimutang may matalas ng ngipin ng tigre. Matandang mangkukulam. Matandang makukulam? Sino pa ba? Ikaw ang kausap ko. Baliw na mangkukulam. Kung ayaw niyong mawala ang inyong anak, ibili niyo siya ng kulyar at itali niyo sa inyong bewang. Sandali lang, Shanchay. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala akong sinabi sa lipunan. At sa inyong paningin, damong ligaw lang ang katumbas ko. Pero isang bagay ang malinaw kong sasabihin. Ginagawa ko ang lahat para hindi ako maliitin ng mga tao. Alam niyo, ngayon ko lang nalaman para pala kayong walang pinag-aralan. Kayo ang pinakamasamang tao ang aking nakilala. At para sa inyo, ang anak niyo lang ang pinakamahalaga. At ang iba, para sa inyo walang kwenta. Hindi na kayo dapat nagpunta pa. Umalis na kayo! Oh, alright! Ang galing mo! Sanchay! Pinabilib mo kami ah! Nakita mo ba ang mukha niya? Akala ko nga, sasabog na eh. Sanchay, sabi mo damong ligaw ang tulad mo. Pero ang tapang ng isang damong ligaw, talaga namang hinangaan ko. Bilib kami sa'yo. Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi niya. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong pagsalitan siya na hindi maganda. Ah, kung ganon, break na pala si Xiaotzu tsaka si Azi. Sabi ko na nga ba sa inyo, hindi magtatagal ang dalawang weird na yun. Pero ang bilis naman yata. Sansay, ano ang gagawin mo? Hindi basta susuko ang mama ni Ase. Tama nga si Laydon. Kailangan natin umisip ng paraan. Hindi mo to pwedeng takbuhan. Hindi ako tatakbo at hindi rin ako magpapatalo sa kanya. Habang tinatapakan niya ako, lalo ako lumalakas. Makikita niya ang tapang ng isang damong ligaw. Paano mo nga pala siya lalabanan? Paano nga ba yun? Siya ang female tycoon ng buong hotel industry. Isa pa, siya ang reyna ng Daoming Corporation. Eh ano naman sa akin? Tao pa rin naman siya. Alam mo, hindi mo siya kilala. Kaya niyang pabagsakin ng sino man anumang oras. Nakakainis na kayo. Kanina lang sumusuporta kayo. Tapos ngayon pinahihinaan niyo loob ko. Pero hindi pa rin ako magpapatalo sa kanya. Hindi sa ganon, Sanchay. Gusto naming malaman ang eksaktong plano mo. Naisip kong... Ano ba? Bakit kayo ganyan? Okay, pag-date ka kay Ase, ano sa tingin mo? Ayoko. Huwag na lang. Magandang ideya yun. Makipag-date ka dun sa anak at asarin mo yung nanay. At dun magsisimula ang gera. Yun ang pinakamagandang paraan para labanan ang mama ni Aze. Alam niyo, hindi ko kayo maintindihan. Tama nga yung Mitsuo. Bakit hindi nila sila mag-anak? Siguradong panalo yun. Kami mag-aanak? Mukha yatang malaking kalokohan yan. Baka itakwil ng Reyna ang bata. O kaya kunin yung bata tapos si Shansai... Teka muna sandali. Sinabi ko ba sa inyo ngayon na seryosohin natin ang usapan? Sinabi mo na. Pwede ba nating i-rewind? Babawiin ko lang ang mga sinabi ko. Aba, hindi na pwede. Pumapalakpak na ang audience mo. Ano ka ba? Sinabi mo na, Sansay. Wala nang dahilan para umurong ka pa. Wala kang dapat na ikatakot. Isa pa, hanggat mahal ka ni Ase, kahit hindi mo paharapin ang reynang yon, hindi ka pa rin makakaiwas sa gera. Ano man ang mangyari. Nandito kami tatlo para tulungan ka. Tama yon. Kailangan ituloy mo. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Kung ako lang ang papipiliin, mas gugustuhin kong kasama si Lei. At hindi si Dao Mingse. Alam ni Lei kung paano alisin ang aking inaalala. Pero napakasama talaga ng ugali ng mama ni Dao Mingse. Kung lumaki siyang kasama ang ganong klaseng tao, siguradong puno ng problema ang mundo niya. Pero ano nga bang nagtulak sa akin para sumugod sa labanang yun? Siya ba ang pinaglalaban ko ngayon? Alam niyo, kung hindi lang naging matigas ang ulo ni Ase at basta na lang niya tinanggap si Xiaotzu, sa bandang huli, lahat tayo masaya. Kung ganun pala, yung sinabi natin kanina kay Shansai na makipag-date kay Aze, ay hindi pala isang magandang ideya. Di ba meron tayong kasabihang, the future is in your own hands?
At alam nating lahat yon. Pero sa akin palagay, hindi bagay sa atin ang kasibayan na yun. Huwag mo nang sabihin yan. Lay, kung sakaling hindi mo give up si Sanchay para kay Ase, ano kaya mangyayari? Magkakapatid tayo. Pero di natin alam ang feelings ni Lei. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Azu. Kaya lang, ang sinabi mong yun, hindi yun makakabuti sa ating lahat. Uminom tayo sandali. Yung tinitiran ngayon ng hampas lupang yun, maging ang mga lupang nakapaligid doon, bilhin mong lahat. Opo, madam. Ako na pong bahala. Seryoso ka ba talaga? Nalaman niya hindi na ako magpapakasal at tinaman niya si Mama? Pero bitiwan mo na ako, nasasaktan na ako! Sasabihin sana namin sa'yo kagabi. Kaya lang hindi namin alam kung nasan ka. Oo nga, at alam na ng mama mo kung saan siya nakatira. At ang personality niya. Hindi siya basta manunood lang. Mag-isa na lang si Sanchay ngayon. At delikado siya sa iyong mama. Kinakailangan natin itong pagplanuhan. Kinakailangan natin siyang bantayang mabuti. Ah, hindi na. Huwag na lang. Makinig kayong dalawa. Huwag kayong pupunta ron. Nag-iisang babae. Tapos may dalawang kasamang manyak. Mas Oo. delikado yung kaysa mama ko. Ano ka ba, Ase? You're barking up the wrong tree. Anong bark-bark? Wala akong pakialam kung sinong tinahulan. Basta wala sa inyong pupunta. Teka, Lei, hindi ka rin pwede pumunta. Okay, walang pupunta sa amin. Ikaw na lang ang pumunta and ride like a knight in shining armor. Ano bang ride yan? Tigilan mo na ang kabastusan mo. Anong bastos? Ano bang iniisip mo? Sabi mo kanina, ride like a knight. Ibig sabihin, protektahan mo siya. Pero ang sabi mo sa akin kanina, ride. Ride like a knight, ibig sabihin, protektahan mo siya. Ito talagang weird na ito. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Pwede ba Oh, tumigil kaming na dalawa kayo? ba ang Kayo mali? nga itong mga weird. Seryoso, sinasabi namin sa'yo kanina. Para kasi kayo may balak kay Sanchay. Huh? Baka naman ikaw ang may balak. Ah, ganun. Halika dito. Ay! Ay! Tama na! Galing kina Mama. Dear Sanchay, kumusta na ngayon ang mahal kong anak? Talagang miss na miss ka na ni Mama. Alam mo, pinipilit kong masanay sa ganitong klaseng buhay sa tabi ng dagat. Pero anak, pasensya ka na muna ha. Sa ngayon kasi hindi pa kami makapagpadala sa'yo ng pera. Kaya pansamantala, yung perang kinikita mo sa iyong trabaho, kung maaari, tipirin mo muna. Ang iyong papa naman sa ngayon, talagang sinasanay na rin naman niya ang kanyang sarili sa pangingisda. Sa tuwing mangingisda, palagi siyang nahihilo at nagsusuka. Ang gagawin na lang niya, uuwi na lang siya at magpapahinga. Kaya nga mas madalas wala talaga kaming kita. Pero magkaganon man, ginagawa pa rin ng papa mo ang lahat. Sanchay, ingatan mo sanang mabuti ang iyong sarili ha. Wala ako dyan para samahan ka. Lakasan mo ang loob mo anak. Love, Mama. Kayo po pala. Oh, nandiyan ka na pala, Sanchay. Siya nga pala.
Mag-impake ka na. Bakit po? Dahil po ba hindi pa ako nakakabayad ng upa? Pag nakasweldo na po ako sa susunod na buwan, ibibigay ko na po sa inyo kagad. Sige na, parang awa niyo Nakaw, na. Ineng. Naipagbili ko na itong bahay. Kaya hindi ka na pwede rito. Ang mabuti pa, maghakot ka na at umalis ka na ngayon. Tungkol naman dun sa hindi mo nabayarang upa, ganito. Huwag mo nang bayaran. Binabalaan kita. Huwag ka na magpaumaga rito. Dahil bukas, may mga taong darating. Baka itapon sa labas lahat ng mga gamit mo. Ikaw rin. Babalik na lang ako pagkatapos ng 2 oras.